Ito guys, ano to, ito yung tunay na takbo ng trading para maging profitable ka. Guys, ang trading guys, boring. Boring talaga makinig diyan kasi kahit ako din dati. Pero tiniis ko talaga 'yun. Yan yung isa nung alam mo yung tipong gusto mong matuto, kaso sobrang boring guys magturo talaga ng trading. As in, hindi siya nakaka-excite. Pero ang magpapa-excite lang sa'yo, pag once na sa sarili mo mismo, inadapt mo na ano, nalagpasan mo na yung challenge about sa boring, tapos nagkaroon ka ng resulta na maganda, yun. Magiging, sige, hindi na pala boring. Parang doon na, magbabago na. Pero, sa kasagsagan kasi na bago ka pa or beginners ka pa, boring talaga yung guys, promise. Eto guys, aminin nyo 'di ba pag napansin nyo guys, ilan tayo sa GC tapos ilan lang yung nakaka-attend. Pero ito yun, kunwari iba busy, ganito, ganyan. Okay lang yun, intindihan ko yun. Pero syempre 'di ba nakita nyo, naghahanap lang ako doon minsan Sunday nga nagpapasumpa ako. Tapos minsan basta parang lagi ako nagpapasum daily. Ngayong week lang kasi nagkasakit ako. Yun lang. Kaya ngayon bumabawi ako ngayon weekend. Tapos nagre-record pa ako. Pero guys, aminin natin sa iba, hindi nila pinapakinggan yung record ko. Kasi alam ko yun kasi ganun din ako dati. Kahit may Zoom pa, may ganun pa, kahit free ako. Hindi kasi gusto kong may friend, lakad kami ng friends ko eh. May kami, may banding kami. Ganun yun. Kaya mahirap talaga guys mag-trade kasi more on psychology siya. Ganito kasi yan. 'Di ba, ang goal natin nag-enroll tayo ganito ganyan. Ang hahanapin mo kasi doon pag newbies ka, puro strategy lang. Once na napanood mo na ng 2 beses, ayaw mo nang ulit-ulitin. Eh nandun yung sekreto sa consistency. Oh, wait lang, ano natin yan, sir? Ito ba yun si ano? Si Sir Christian. Sir, ikaw ba sir si sir? Si Checkmate. Yan, Sir Checkmate. Checkmate. Yan. Okay, yan. Okay. Ganun guys. Ito guys ang pinakasekreto lang kasi dito, i-mindset niyo yung sarili niyo guys na dapat maka-attend kayo or kung busy ka, pakinggan mo yung live, yung recorded. I-empty cup mo yung sarili mo na kailangan may obligasyon. Hindi guys para kasi importante yung sasabihin ko kasi ako to. Hindi ganun guys. Kasi 'di ba nag-enroll kayo mismo sa akin. Dapat kukunin mo talaga yung doon. Kumbaga, baka may matutunan ako sa sasabihin ni coach ngayong araw. Basta empty cup, parang ganun. Kasi once na nag-enroll ka sa akin, pinanood mo lang yung video ng 1 beses, dalawa, hindi niyo mamamaster yun guys, promise. Hindi kayo doon lalalim na magiging ganito na yung mindset nyo. Kagad hindi ganun. Hindi guys, promise hindi. Makukuha niyo yun sa paulit-ulit, paulit-ulit. Kaya yung lagi ko nakaka-PM na matagal na 1 month, mostly kasi talaga yung nagsa-step up, yun yung laging nasa Zoom. Yan. Ito, mamaya, di ba, naka-attend kayo ngayon. Ilan lang kayo? Ano tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 lang kayo, 5. O, di ba? Saan yung 73? Di ba sa tingin nyo, mapapanood nila yung pa? Hindi na, may time na tatamarin ka na talaga kasi recorded na. Iba pag live. Okay, kaya sa akin, okay na to. Basta importante guys, ginagawa ko talaga yung goal ko. Ito guys, ito yung, saan ba ako kanina? Ulitin ko na lang to pero may medyo kasi to eh. Si Sir Gilbert nakapasok na. Guys, i-focus nyo yung sasabihin ko ngayon kasi baka ngayon kasi dito ko lang siya madiin tapos magigets mo kaagad. Tandaan nyo yung mga tandaan nyo lagi yung mga ito kasi tandaan nyo lagi yung setup na to. Okay, ididiin ko para at least mas maintindihan nyo tapos explain ko ng mas maayos. Okay. Ito lagi yung ginagawa, dalawang entry lang guys, 'di ba? Meron tayong plan 1, 2, 3 pero same lang 'yon. Pero lagi kong para shortcut na lang. Always tumingin kayo sa 4 hour time frame muna. Ito yung una ha. Mamaya itapik ko yung 1 day time frame naman. Yung isang diskarte ko. Okay, ito lang, ganito lang laging ginagawa ko. Isang diskarte, dalawang diskarte. Okay, ito yung takbo ngayon ng chart. Ang goal ko diyan ito, punta ko dito, hanap ako ng MW sa 4 hour time frame. Oh, wala akong makita. Ito may nakita ako. Okay. Pero malayo na. Ito kasi live. Live ba? Sa live tayo. MW. Okay, wala. Ganun ako. Ito na guys, na to ha. Kumbaga, yung tunay ko na nang ginagawa, ito talaga.
Okay, example lang. Dito tayo sa Euro GBP. Yan, ito, example. 'Di ba nandoon kayo sa isa kong GC? O 'di ba inano ko to, in-update ko to? 'Di ba nandoon kayo nun? Ayun, anong nakita nyo guys? M. Pag may nakita kayong M, 4-hour time frame, markahan nyo na kagad. Set up na yun, set up. 'Di ba, pansin nyo, ito talaga yung sinasabi ko lang palagi. Okay, M, 4-hour time frame. Okay, confirm. Tatandaan ko na to, babantayan ko to. Ngayon, ang hahanapin mo, counter trend. Okay? Kasi pag M, bearish na yan. Bearish momentum. Ngayon, ang hahanapin ko dito, order block sa support. Ito na lang. Saan yung order block dito, guys? O, di ba ito? Tingnan nyo yung path na tinuturo ko. Oh. Yan, ganyan, ganyan. Ito. Boom. Reversal. O, di ba nakita ito, guys? So, reverse na, oh. Pero, ang nangyayari ganito. Nakita nyo yung ano, ito guys, tatandaan nyo to palagi. Ito. Naka-record ba to? Wait lang ha. Okay, okay, naka-record. Guys, ito, tandaan nyo tong box na to. Itong candle na to. Yan, pag naghanap tayo ng bearish, guys, ito, sagrado to, BIP to na candle, BIP. BIC pala. Very important candle. Yan, BIC. Yan, magiging resistance natin yan. Tandaan nyo yan. Tapos, ito pa yung isa. Yan. Pag ganito guys, okay yan. Ito yung tama. Pero yung psychology ko kasi nababad trip ako pag magkadikit lang. Parang basta sa akin lang siguro. Kaya ginagawa ko ganito. Pero ito yung tama guys ha. Ito yung tama. Ginagawa ko. Ito lang ginagawa ko hanggang dito. Yan. Ayoko naman masyadong magkadikit eh. Kasi baka malito ako eh. Pero yun yung tama. Ito dapat. Yan. Sige, sunod na lang tayo sa tama. Baka malito kayo eh. Okay. Itong candle na to, sagrado to. Itong box na to. Yan, mga sagrado yan. Anytime dyan, kahit saan dyan pumunta yung price, pwede mag-bounce na pabagsak. Yan, kahit saan dyan. Ngayon, ang ginagawa ko, ito, kukunin ko yung order block nito ng support. Yan. Okay, may setup na tayo. Ngayon, ang goal ko, pupunta dapat kung magka-counter trend ako, kasi every time na nakakita ko ng M or W, bumabalik yan. Bumabalik yan lagi. Pag nagta-touch, hindi ganito kita kayo ng M, buy kayo dito kagad. Hindi ganun. Punta kayo, di ba, 4-hour time frame, tingin kayo ng support doon. Or demand or order block. Ito, nakita natin. Order block or demand zone. Okay, ang goal natin pumunta dyan. Ang gagawin natin, wait. Wala kang ibang gagawin kundi mag-antay. Okay, wala kang ibang gagawin, mag-antay, hindi ka magti-trade. Iba nagti-trade ka agad, buy. Mali yun, mali yun. Okay, pag nandyan na sa area natin, punta ka na sa 1-hour time frame. 1-hour time frame. Ang rule ko, kailangan may makita ako dito na W. Mas okay, ito guys mas okay, masakop lahat to. Lahat ng blue box na to, gusto ko masakop niya lahat para masabi kong sobrang valid niya talaga na W. Kasi ito minsan yung FOMO guys, ito. Yung tipong may makita ka lang dito, ganyan lang siya. Gagawin niya, ipipake ka niya minsan tapos biglang ganun. Na-hit yung stop loss mo. Pero ito pala yung tama, nandito pala lahat. May ganun guys, may ganun. Lagi. Kaya sa akin, 1 hour 15 minutes, binabalik-balikan ko yan lagi eh. Nandyan lang yung focus ko guys. Kasi set up na to eh. Yan lang inaantay ko. Minsan nagpapa-alarm ako. Kunwari ganito. Siguro, anong oras ngayon? 9:38 a.m. Siguro, sabi ko mga 12 or 11 siguro. Dahil 1 hour to, medyo 12 or 1. Magpapa-alarm ako niyan. Sige, papa-alarm ako mamaya. Ang gagawin ko, mag-workout muna ako. Tatakbo. Magbabanding sa baby ko. Mga ganun. Hindi dapat guys sa chart ka kasi set up na yun eh. Hindi pwedeng nakatunga ka lang dyan, nakatingin ka dyan. Wala ka na ibang ginawa. Guys, mali yun. Pero pag newbies ka, nagpa-practice ka, okay yun.
Pero pag medyo gamay mo na yung ano, wag ka nang lagi panay sa chart. Kasi guys, ang minimum ko lagi sa chart tumingin is 1 hour to 2 hours lang. Kasi yung mind natin, nandun pa yung focus. Kasi nag-meditate ako, nag-jogging ako. Nandun pa yung 100% ko na todo bigay sa market. Once na tumagal ka dyan ng 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, puro ka na lang charting, guys, mag-iiba na yung trading psychology mo niyan. Bababa na yung 100% mo, yung parang malolobat ka. Mahihilo ka na. Once na nahilo ka na, mag-iiba na yung ano mo doon. Ah, yung mga choices. Bis na magbabay ka, magsisell ka pa, parang ganun. Kaya guys, pansinin niyo puro disiplina yung tinuturo ko sa inyo. Dapat 1 to 2 hours lang. Alis kayo sa market. Antayin mo yan, magpa-alarm ka. Yun kasi yung totoo. Kung hindi nyo pa yan nagagawa, yan, ngayon gawin niya natin. Ang goal natin dito, magkaroon tayo ng W. Ay, wait. Ulitin ko ah. Oops. Ulitin ko, wait. Napindot ko na pala. Okay. Yan, may nakita kayong W, wala. Ito, wala rin. Ito, pero sinagad na, di ba? Sinagad na. Gagawin ko, kasi syempre, di ba, sagad na. Titingin ako sa 15 minutes. W kasi hinahanap ko eh. Dalawa yun, hindi na 5 minutes guys. Sobra na yung 5 minutes. Medyo maraming fake na dyan. At least 1 to 2 time frame lang yung binaliktad nyo. Ayun. Guys, ito, klarong-klaro. Nakita nyo yung nagpo-form na ng W. Tapos sinagad na to. Pero kung 15 minutes to, tapos dito lang siya sa taas, medyo mag-aalangan ako ng konti. Basta may mga ganun. Eh, kaso nangyari dito, sinagad niya. Okay, kaya sa akin, valid na to. 15 minutes. Tapos, ito guys, tatandaan nyo to palagi. Itong candle na to. BIC to, very important candle. Yan. Yung recent bago bumagsak. Tandaan nyo to lagi, yung ganito oh. Yung recent na candle bago bumagsak, ito yun. Ito, bumagsak siya papunta dito. Anong candle na yun? Ito. Okay. Ito na yun, sir. Ilang candle ibabox? Sir, isa lang. Ito. Yan. Ngayon, ibabox natin siya. Okay, ibabox natin. Ito. Yan. Bago bumagsak. Ayun, bago bumagsak, ito yun. Okay. Yung last bullish bago bumagsak. Ito, klaro na. Tapos ito guys. Guys, if full focus nyo yun dito, kasi dito ako tumaas yung win rate ko guys. Sa ganitong klaseng rule. Kasi bago ako magturo, ang ginagawa ko talaga doon, in-identify ko yung fake breakout versus valid breakout. Kaya malaking tulong. Tapos nakita ko pa yung ICT concept. Tapos minaster ko pa yung price action. Tapos supply and demand. Tapos ngayon kinombine ko. Kinombine ko sa ICT concept hanggang sa nakabuo ako ng malupit na trading plan na kahit may whales dyan, kahit may event dyan, gumagana. Basta nakafocus ka lang. Yun. Ilang 1 year ko itong binacktest ng paulit-ulit. Focus lang sa isang strategy. WM lang. Ganun lang. WM lang. Ito guys ha, di ba nakafocus na kayo dito? Okay. Ito yung pangalawang focusan nyo guys. Dalawang focusan lang ha, yung iba-box mo at the same time yung breakout. Ito. Guys, kukunin nyo yung pinaka-top nito ng candle na to. Ito yun. Yan. Okay. Ito na, gagawa na tayo ng rules. Ito, pinasa ko to sa GC. Ewan ko lang, syempre, yung iba hindi pa ma-appreciate. Ito yun. Ito yung rules na doon. Pag lumagpas dito sa ano na to, magbabay na ako. Hindi, mag-wait ako ng pullback, pwede ka rin mag-buy na rin. Or pwede ka mag-wait ng pullback. Pero ako kasi, nagpo-pullback ako lagi. Pullback entry. Ako lagi. Pero pwede ka na mag ano, basta mag-breakout. Okay. Pero guys, mas maganda pullback na lang. Ngayon, ito. Balik natin ulit. Ito. Okay. So na, focus na kayo guys ha. Wala mo nang distraction. Kasi hindi ko na ulitin to. Yan. Ito yun. Ang rule ko, kailangan, ulit, last. Kunin ko to. Okay. Ang rule ko, para sa breakout, ilista nyo to guys, ilista nyo.
rules for valid breakout. Okay, lista ko na lang. Valid breakout. Okay. Ito guys, number 1. Ito yun. Kailangan, nakita nyo guys yung momentum ng ito. Di ba nandito yung momentum ngayon? Ito, tandaan nyo to ha. Ito yung last na to. Gusto ko mag-buy. Kaso kung lilipad yan, dito manggagaling yung momentum. Medyo malayo sa breakout. Itong linya na to, sagrado to guys. Iibahin ko yung ano. Iibahin ko yung kulay para ano. Sorry. Green na lang, green. Or orange. Ito tinuturo ko to para mas maintindihan ng lahat. Guys, itong line na to, sagrado to. Sobrang sagrado niyan. Ang rules ko dyan, kailangan ganito yon. Kung nandito yung momentum, kailangan may makita ko dyan na solid bullish engulfing. Ano ba yung bullish engulfing? Kasi buy ang hanapin natin eh. Pag magsisell ka, bearish engulfing. Ano ba yung bullish engulfing? Katulad nito. Yung mahi-engulf niya yung katabi niya na bearish. Kung magbabay ka. Okay? Ito ang tawag dito, bullish engulfing. Ang bearish engulfing ito. Okay? May engulf niya yung bullish naman pag bearish engulfing. Yung mas malaki siya kumpara sa recent. Basta guys, malaking candle ha. Hindi yung ganito ha. Yung mga ganito lang kaliit, hindi, invalid to. Ito, hindi ko to pinapansin. Dapat malaki. Katulad nito. Ngayon, ang goal natin dyan, kailangan ma-engulf niya to. May makita kong bullish dyan, ma-engulf niya to. At the same time, mag-breakout dito. Kailangan yung body ng candle, yung ulo mismo ng candle, lumagpas dito. Isang candle lang nalalagpas dito. Sa linya na yan. Okay, pag isang candle lang tapos hindi lumagpas, invalid na 'yon. Okay, invalid na 'yon para sa swing na low na sobrang layo. Okay, ngayon titingnan natin kung ano mangyayari. Ito, may nakita tayong valid na bullish engulfing, kaso ang problema, hindi siya nag-breakout dito. Hindi niya to nalagpasan yung linya na 'yan. Kaya mangyayari, hindi ka pa magbabay. Walang buy na magaganap. Kasi ang market, pwedeng ganito. Yan o, 1, 2. May pader pa na nakaharang, pwedeng bumagsak yan. Kaya wag na wag kang magbabay. Wag mong gagayahin yung iba na pag ganyan, buy ka agad. Hindi, wag. Ayan na, ito na yung pangalawang rules. Diba ang unang rules natin, ito. Okay. Para sa malayuang swing. Ito yung swing guys ha. Ito yung sinasabi kong swing, yung pag ganun-ganun no. Swing yan. Ito kasi yung swing niya, yung layo. Dito pa kumuha ng momentum papunta dito sa taas. Ibig sabihin malayo tapos hindi pa to na-break kaya invalid sa akin yan. Para sa malayo ang swing, isang solid bullish or bearish candlestick. Breakout. Okay. And guys, isa-isa ko na. Screenshot nyo na lang. O guys, wala. Hindi pasok yung rule number 1 natin. Wala. Walang buy dyan. Hindi tayo magbabay pa rin. Mag-aantay tayo. Pangalawa. Ito yung pangalawang rules. Yan. Ito yung pangalawang rules. Maghahanap ako ng swing na malapit. Mga dito lang, o mga ganyan lang, o. Yan. Yan. Mga ganyan lang na swing. Tapos, magbe-breakout. At least one candle na solid engulfing ulit. At the same time, at least 2 candles or 1 candle, basta solid. Ito, katulad ito. Or 2 candles na lang, sorry. Yan. Kunwari, gusto ko makita na nag-swing dito ulit, nag-pullback, tapos i-break niya to. Okay, tapos yung swing niya, ito na.
Hindi na to, invalid na to, wala na tong kwenta na swing. Dito na kayo mag-focus sa swing. Okay, para tapos magbe-breakout, tapos doon tayo magbabay. Pwede na tayo mag-buy entry sa pullback or pwedeng mag-buy na mismo. Okay, katulad nito. Ayun. Ito na yung latest swing. Parang gumanito na siya. Ito, titingnan nyo sa 5 minutes, oh. Ito, nag-swing na. Yan, 15 minutes na lang, medyo mas okay. Ito na. Ito na yung latest na swing. Na ganito na siya. Ngayon, ang goal natin, makakita tayo ng at least 2 candles or 1 candle na bullish engulfing ulit. Okay. Pero guys, ito example lang ha. 'Di ba may nakita kayong bullish engulfing dito? Paano kung yung second candle niya na break to? Okay, mas okay 'yun. Confirmation na 'yun kasi at least 2 candles na bullish. Okay? Ito kasi momentum candle na 'to eh. Kung dito may pumunta pa diyan ng isang breakout pa, okay pa 'yun sa akin. Pero kasi nangyari, hindi nag-break. Kaya nagkaroon tayo ng another swing, okay lang 'yun. Kaya wait pa tayo ng isang swing. Pag wala na, kunwari bumagsak na papunta dito, wala nang buy na setup, invalid na yung setup natin na lahat. Invalid na yung buy, wag na kayo mag-buy. Kasi possible magre-reverse na yan. Okay? 'Di ba lagi ko sinasabi candle close. Guys, wait kayo lagi ng candle close ha. Ito guys sa trading view, may candle close yan dito makikita pag live. Ito kasi replay to eh. Okay, may candle close dito lagi. Okay, ayan guys, may nakita tayong candle na bullish. Kaso hindi siya okay. Hindi ito na break at saka hindi siya bullish engulfing. Pero at least 2. Wait pa tayo. Ayan, okay. Ito guys, nakita nyo 'di ba? Tapos sinuportahan pa tayo ng volume indicator natin, volume. Ito guys, oh. Anong tawag dito? Volume. Ibig sabihin, nagparamdam yung mga buyers. Ito na yung mga buyers, guys. Yan. Ang goal natin, magbabay tayo dito tapos magtitipi tayo sa first order block. Ito lang yung choices dyan. Pwede ka mag-exit dito kagad. Pwede ka mag-exit dito. Pwede ka mag-exit dyan. Kahit saan dyan guys. Basta red. Red box. Exit ka na agad. Pwede rin dito pero pinaka-safe guys sa first order block. Ito kasi yung first order block natin eh. Ito yung hindi ko nakita kagabi. Kasi nag-focus ako dito. Hindi ko kasi na-plot. Kailangan ipa-plot mo talaga lahat. Eh kaso hindi, nawili ako mag kung kulikot-kulikot. Hindi ko to nakita. Yan. Basta dyan, pwede ka dyan mag-TP. Okay? Yan. Okay na. Oops, dito tayo sa 15 minutes. Okay, ngayon, sa sarili ko mismo, ito yung rule ko. Ito guys, pwede ka na mag ano diyan, ito pwede ka dito mag ano na stop loss mo dito or dito. Pero sa akin yung pinaka safe dito talaga. Tapos dito pwede ka na mag-TP, pwede rin dito pero dito. Pero bakit ito hindi ko tine-trade? Pero pwede na dapat kasi ang risk reward ratio niya mababa. Hindi ko yan tine-trade. Ang ginagawa ko, nag-aantay ako ng pullback dito. Yan, bago ko i-trade yan. Tapos yung TP ko dito lagi. Ganyan. Basta dito sa box na to, yung medyo mas malapit. Okay, yun yung rule ko na personal ko. Pwede mong gayahin, pwede rin hindi. Kung kaya mo ng 1:1, pwede ka na mag-entry kasi siguro, kumbaga naninigurado ka, yan, yan yung ganun mo, pwede, 1:1. Pero sa akin, hindi siya mas okay sa akin eh. Ayan, binibigyan ko kayo ng choices ha. Ayan, tapos dito naman, pwede naman kayo maglagay ng stop loss dito. Entry ka dyan, stop loss dito. Kaso, yung depensa mo sa market, binabaan mo. Nag-focus ka sa entry. Nag-focus ka sa risk-reward ratio. Kaso, yung depensa mo sa stop loss mo, binabaan mo. Eh, paano pag biglang gumanito yan, tapos biglang gumanon? Kaya lagi kong sinasabi, yung ginagawa ko lagi na plan, pang safe. Yan. Ito, kunwari, ito ang gusto ko. Sa gitna or dito man. Basta saan dyan. Tapos ito yung stop loss ko. Yan. Tapos, take profit ko, pwede dito sa gitna. At least 1:2. Yan. At least 1:2. Ganun lagi yung ginagawa ko, guys. Tapos ang psychology dyan, walang panghihinayang. Okay? Kasi ang magiging problema nyo dyan, marunong na kayo lahat, pero naapektuhan kayo ng psychology about sa ganito, biglang gumanon, ay sayang.
Ito kasi pinili ko eh. Ganun yung guys, psychology. Sa psychology tayo magkakaalaman. Kasi tinuro ko na yung technical analysis eh. Pero yung psychology kasi yung mahirap dyan. Kaya tanggalin nyo na sa kaloob-looban nyo guys yung salitang sana at saka sayang. Wala na yun. Gusto mo maging trader, tanggalin mo yun. Gusto mo maging profitable trader na sunod-sunod, tanggalin mo yun. Kailangan matindi yung paniniwala mo sa trading plan mo at saka sa rules mo. Ito yung rules ko. Sabihin natin dito para medyo makatotohanan. Yan. Pwede din dito, pero ito, sabihin natin ito. Ito na lang, sige ito, sample. Ito yung rules ko. Tapos 1:5. Yan. Oo, yun, naapektuhan ng spread. Kaya I suggest, punta kayo sa maliit na spread. Guys, multibank. Joke lang. Guys, multibank guys, totoo yun. Kasi minsan, sa may mga matataas na spread, ito yung entry point mo. Tapos pumunta dyan yung price. Pumunta na dyan yung price sa entry point mo. Hindi pa rin nati-trigger. Dapat, ang ending pala sa trigger mo dito. Yan. Kasi dahil sa spread. Tapos dahil mataas yung spread, ito yung stop loss mo, nandito pa lang yung price, bumagsak, night na yung stop loss mo. Dahil sa spread yun. Sa multibank naman, sa mga nag-ano sa akin, ito yung stop loss nila, nandito yung konti lang. Dito pa nati-triggered. May konting spread. Yan. Pag walang spread, demo yun. Okay. Yan. Kaya importante din guys yung broker. Yan. Tapos ganito na. Limit kasi sa akin eh. Limit. Oh, limit order. Ginagawa ko limit order. Pero pag live na, nandito na yung price, minamanual ko na, tinetrade ko na. Pag naka-open ako ng chart. Pero kunwari, ganito nangyari. Sige, ililimit ko to. I suggest mag-limit kayo guys. Kung gusto nyong kung gusto nyong ma-master yung salitang trading plan talaga. Kung gusto niyo masunod yung trading plan niyo talaga. Kunwari, ganitong nangyari, di ba? Ito na. Magli-limit order kayo dito. Example dito, yan. Ito yung stop loss mo. Lagay mo yung stop loss mo dyan. Tapos ito yung take profit. Sabi natin 1:5. Yan, ganyan yung rules mo ha. Yan, 1:6. Ito yung rules ko. Tapos busy na ako kasi aalis ako. Yan, iset mo na lang. Buy limit sa akin eh. Kasi yung buy stop kasi medyo matagal. Hindi minsan nagti-trigger sa akin. Kaya buy limit yung ginawa ko. Ito na. Wala ka nang babaguhin. Basta ang rule mo, mag-i-entry ka dito. Ito yung stop loss mo, ito yung take profit mo. Once na-execute yan, itutuloy ko yung trades ko. Wala nang atras-atras. Ganun. Yun yung psychology ng market. Ito na. Oops, ano nangyari? Hindi pa na-triggered. Oops, parang palipad ah. Ayun no, ay palipad na talaga siya. Ito yung psychology. Ito na yung psychology ng mga newbies versus matatagal na. Pag newbies ka, ay coach, napag-iiwanan ako coach, magbabay ako dito. Ito na lang yung stop loss ko coach. Kasi napag-iiwanan ako, parang iiwanan ako ng market, hindi na siya babalik. Ganon. Ganon, mali yan. Huwag mong gagawin yan. Stick sa plan. Focus sa plan. Hayaan mo yung market dyan. Wala kang pakialam sa market. Huwag kang mag-focus dyan. Ang focus mo yung plano mo na sinimulan mo. Okay? Focus mo yan kahit anong mangyari. Kahit lumipad pa yan dyan. Tapos na yung break mo, okay lang. Cancel na. Wala na kasi na-hit na yung profit mo eh. Tapos hindi ka nakapag-trigger. Okay na. Change plan na. Hanap ng next setup. Kasi ang market nandyan lang yan palagi. At least wala kang lose, wala kang wins. Eh kaso yung iba ganito hinabol. Ito yung hinabol coach, parang iiwanan na ako eh. Ito yung ano ko. Tapos ito yung tipi ko, okay na yan. O biglang gumanito. Biglang gumanito yung market. Oops, wait natin. Sideways, ayun. Kahit yung stop loss mo, lagot. Hindi mo kasi sinunod yung strategy natin. Yung trading plan na ginawa mo. Guys, kahit anong mangyayari guys, huwag kayo maniwala sa sarili nyo. Mag-focus lang kayo sa trading plan. Maniwala kayo sa trading plan mo. Yun lang, i-focus mo yung trading plan. Okay? Yung trading plan natin guys, basta i-focus mo lang yan.
Kahit na pero guys, ito coach, paano masabi na invalid na? Pag na-hit na yung target mo, pag nag-touch na dito sa target mo yung price, invalid na yung setup. Pero hanggat hindi pa nagta-touch sa red box na to, valid pa rin siya. Okay, valid pa rin yung setup natin. First order block TP na kagad. Okay, ngayon, ito na. Ito guys yung ituturo ko sa inyo. Okay. Guys, yung swing number 2 pala Ito yun. Basta malapit sa swing, ito yung swing niya, di ba? Malapit sa ano, tapos nag-breakout at least 2 candle. Ito na, nag-breakout siya. Kaya sa akin valid to. Kasi ito yung swing, ang lapit sa breakout point. Okay, tapos two valid na bullish. O ganun. Ito na yun. Ito na yun guys, yung tinuturo ng isang market. Ibang mentor, tinuturo. Tapos ito yung tinuturo ng mga whales. Guys, kasama to guys. Kaya huwag kayong masyadong mag-ano sa mga chart patterns. Yan. Dapat may idea din kayo. Ito guys, ang nagpalaganap ng mga chart patterns na yan ay mga may-ari din ng trader. Mga trades din yan, market din yan. Ito tinuturo nila na parang sa casino, yung mga nalalaman ng mga karamihan doon, tinuturo yun ng mga may-ari ng mga casino. Tapos para ma-mindset sila, yun yung gagawin nila. Tapos susundan. Ito guys, katulad dito, anong nakikita nyo sa chart? 'Di ba pag nakita nyo to, nakita nyo bullish flag. 'Di ba? Bullish flag. Ito lagi yung tinuturo, 'di ba? Yan. Ano yan? Lilipad yan. Ganyan. Buy ka na dyan. Ito lagi yung ginagawa ko dati nung newbies ako eh. Ito, buy ka dito, SL dito, tapos TP dito. Tingnan mo anong nangyari guys. Na-hit yung stop loss. Kasi hindi ko pa dati alam yung imbalance, mga order block, ICT, hindi ko pa alam yan dati. Puro lang ko chart patterns. Tingnan nyo guys, anong nangyari? Na-hit yung stop loss ko. Pero guys, ito naman yung setup natin. May nakikita ko? Guys, nakita nyo tong green na to? Imbalance. Na-touch na ba? Tingnan natin kung na-touch na. Guys, wala pang nakaka-touch. Nabuo yung imbalance dahil dito, sa candle na to at saka sa candle na to. Kaya nandito yung green. Pero ito, hindi siya na-touch. Lagyan ko ng marka Kaya ang mangyayari, bago mabuo pa yung yung bullish flag na yan, possible itatouch mo na yan. At saka nakita nyo guys, yung order block na sinasabi ko, hindi pa natatouch. Umpisa lang nag-breakout yan, hindi pa yan nakakabalik. Wala pa nakakabalik sige ito na lang para maiba. Wala pa nakakabalik sa pink na box. Wala pa. Hindi pa nababalikan. Kaya sa akin, valid pa rin yung setup natin kasi hindi pa na-hit yung TP, yung box na to, at the same time, hindi pa na-hit yung imbalance or ganito. Kaya kung naninigurado ka, pwede ka dito mag-entry sa imbalance din. Yan. Tapos ito, medyo panindigan mo lang to Medyo tataasan mo na to ng konti. At least 1:5. Basta make sure lang kung ano yung decision mo dyan. Kasi ang ina-adjust lang naman dyan yung stop loss, yung entry point, at saka yung TP. Yan. Basta kung ano yung nilagay mong rules, yun na yun. Wala nang kasi-kasi pero sana. Wala nang ganun. Yun yung psychology. Para maging relax ka kahit anong takbo ng market. Okay, tingnan natin. Pwedeng imbalance or order block. Ako guys, order block ako. Pero pag nandito yung imbalance, hindi pa nagta-touch, yan, dito ako. Kunwari may imbalance dito. Kaso wala nandito yung imbalance Kaya dalawang option yan. Pero sa akin, always sa order block ako nag-i-entry. Tapos bonus na kung may imbalance dito sa loob ng order block. Parang pinag-isa lang sila. Okay, tingnan natin kung ano mangyari. Ayun. O di ba? Ito na guys, ito na. Ito kay Sir Gilbert na pini sa akin nakaraan. Na coach, pwede naman mag-enter diyan kaso stick lang Pero may setup na kasi tayo. 4-hour setup tapos sa lower time frame may nagkaroon tayo ng W. Ito kasi pullback na lang kaya entry na diyan. Yan, kahapon naka-entry ako diyan dito. Hindi ako naka-entry dito, dito ako naka-entry. Yan. Tapos stop loss ko dito. Tapos TP ko ito. Isa sa way ng pagsukat ko ng TP ito. Ito guys Tanggalin ko na to. Ito yun guys. Yan. Kukunin ko to, gaganyan ko yan. Tapos ilalagay ko sa point of breakout. Ito siya.
Pero guys, hindi nyo masyadong ano yan. Ano lang to, confluence lang to. Pinaka-safe pa rin dito, first, second, third. Bahala na kayo dyan. Pero sa akin kasi ang ginawa ko dito, minsan binabawasan ko dito. At least 1:2. Kaya kapon ito yung entry ko. Naka-buy limit ako guys. Tsaka mababa kasi yung spread. Yan, at least 1:2. Yan. Pero guys, hindi ako naglagay dito kagapon ng ganito kasi ang nangyari sa akin, dito ako nakafocus. Pero sa setup kasi, pinasa ko, may ganito. Naglagay ako, pero sa pangalawa, ini-erase ko, gumagawa ulit ako ng ganon. Nagpa-plotting ulit ako. Kaso hindi ko to nakita. Nakaligtaan ko. Okay, ganyan na. Tignan nyo kung ano nangyari guys. Parang magic lang. Eh no, ito oh, parang nilagpasan niya na to ng konti yung target. Tapos sabay bagsak na. Yan. Ang reason pa pala, itong reason. Itong reason kung bakit nag-trail stop ako noon tapos stop loss ko dito yata. Hindi ko siya kinat. Sabi ko parang lilipad pa to. Dahil dito. Guys, dahil dito. Pakita ko lang. Last na. Meron pa tayong 1 minute. Kaya. Ito yung guys oh. Dahil sa 1 hour time frame. Nakita ko ng ito lang hindi ko nakita eh. Meron dito ano. Dito kasi ako nag-focus eh. Ayan, dito ako nag-focus. Hindi ko to nakita. Yun yung mali ko. Pero dito kasi sa 1 hour time frame, may nakita ko na W. Yan. Tapos, ito pa. Ito guys, oh, di ba, ang pinaka-importante dito, ito. Yan. Tapos, ito. Yan. Okay, nag-form siya ng W ulit. Tapos, ito yung rule ko. Kailangan makakita ko ng kahit isang candle lang, basta bullish engulfing, tapos ma-break niya to. Ito guys, ang nangyari, oh, nakita nyo? Ito, yun. Sabi ko, ano to, babalik yan dito sa pullback, expect ko na babalik sa pullback, tapos sa imbalance, pwede mag-bounce. Tapos yung ano ko dito, stop loss ko, trail stop. Tapos ito. Tingnan mo kung ano nangyari guys ha. Oh, grabe yung psychology oh. Malapit na ma-hit yung stop loss ko oh. Pero ang ending, lumipad pa rin. Yan. Kaya ang ginawa ko dyan, dito, nag-cut na ako. Sabi ko, invalid na to yung setup ko, wala na akong pakialam dyan.